Nagbabanta itong si Robin Padilla. Ito pa ha? Nagbabanta siya na once daw po na may mangyari sa kalusugan ni Tatay Digong niya, ni Tatay Digong nila ng mga DDS, habang nasa kustodiya ng International Criminal Court o ng ICC. Once na may nangyaring masama ka, Coffee, magkakaroon daw po ng chaos. It will lead to chaos. Anong ibig sabihin ng chaos? Gulo. Instability. Anong gusto mo, Robin Padilla? Pakawalan si Digong. Burahin yung kaso niya dyan sa ICC. Paano yung mga biktima niya? Paano nila makukuha yung hustisya? Kung yan ang gusto mong mangyari. Judges ng ICC, ilabas yun na si Digong dahil natatakot eh. Baka natatakot si Robin Padilla na once na matsugi yan dyan sa loob ng inyong custody, magkakaroon ng chaos. Ganun ba yun? Absuelto na lang yung kaso, burado na lang yan, joke lang pala lahat yan. Yung mahirap sa inyo, gusto nyo, favorable lagi sa inyo eh. Ito, headline, nasa politiko. Basa nyo ka, Coffee? Mas magulo. Philippine stability at risk if Duterte's health declines in ICC detention, sabi po ni Robin Padilla. Mas magulo daw ha. Magkakaroon ng risk sa kaayusan o sa stability ng bansa once na mag-deteriorate o mag-decline o sumama pa lalo yung health condition ni Digong habang nasa ICC facility. Yan ang banta ni Robin Padilla dyan. Bakit yung normal na preso, mas matindi pa ang sakit na, Coffee, hindi pa nabibigyan ng much attention ng mga doktor, natsuchugi na lang, saka na iuwi sa pamilya. Kung gagawin kay Digong yan, hindi gawin din niya sa ibang mga preso. Di ba, walang special treatment dyan. The Philippines face major instability if something bad happens to former President Rodrigo Duterte in The Hague, according to Senator Robin Padilla. Wow, 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 wow. Major instability, ladies and gentlemen. Sabi ni Robin Padilla. Sir, ikaw ba naglabas ng statement na to? Medyo malalim to ah. Magkakaroon daw po ng malakihang instability, hindi matibay ka, Coffee. Medyo gulo. Lagyan pa natin ng medyo. Later on, tingnan natin sa statement niya. Hindi kaayusan. Gulo. Opposite ng kaayusan. Once na may masamang mangyari kay Digong dyan sa The Hague, lakas mga pelikula talaga ni Robin yung sa mga pelikula niya, subukan ninyo. Once na may nangyari dyan sa kapatid ko, sa tatay ko, sa lover niya, parang mga pelikula yung dialogue ni Robin dito eh. Padilla explained that Duterte's health is tied to the nation's stability. Wow, 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 wow. Nakaugnay daw po yung kalusugan ni Digong sa stability o katatagan ng bansa ng Pilipinas. So kung bumagsak yung kalusugan ni Digong, babagsak ang Pilipinas dahil nakatay ka, Coffee, nakatali, nakaugnay itong kalusugan ni Digong sa stability ng bansa, given his massive influence over many Filipinos. Robin Padilla, sinong niloloko mo dyan? Sa tingin ninyo, matatakot si PBBM dyan? Sa tingin ninyo? Gagawa ng effort si PBBM dyan dahil sa banta na to ni Robin Padilla? Duterte, who turned 80 on March 28, is currently detained at the ICC in the Netherlands pending a trial on drug war-related charges. That did not stop his supporters as hundreds of thousands of Filipinos celebrate his birthday in a show of solidarity. Ano nangyari? Nag-celebrate kayo ng birthday. Ilang araw kayo nag-celebrate? Sabi ni Roque, 5 days daw. Ano nangyari? Nakalayo na ba? Kasi you're not working strategically eh. Palakasin ninyo yung defense ninyo. Yun yung style, yun yung technique para mailabas si Digong. Hindi yung magsisigaw kayo dyan. In fact, posible pa nga makasama yan. Si Digong na mismo nagsasabi, huwag kayong mangialam. Hayaan nyo sa mga abogado yan. Ano na naman to? Para sa akin, kung gusto natin talaga ng stability sa bansa natin, hindi natin dapat ito ginawa. Mr. President, PBBM, dapat hindi mo raw ginawa yan kasi pinagbibintangan nila si PBBM. Kung gusto raw natin ng stability dito sa bansa, magpresidente ka na, Robin. 2028, may impeach si Sara, di ba? Hindi ka na tumakbo. Hindi ko ma-imagine ka, Coffee, paano tayo pamumunuan ni Robin Padilla. Kasi ang PDP laban niya, hindi na mapamunuan ng maayos eh. Sabi niya, wala kaming heads eh. Ano ka, presidente ka, di ba, ng PDP laban? Hindi ka kaming head. He said about Duterte's arrest and turnover to the ICC. Paano kung may mangyari kay Mayor ngayon? Dito, di mas magulo. Nagbabanta, mas gugulo daw pag may nangyari kay Digong diyan sa The Hague. The Hague. ICC, matakot kayo kay Senator. Pakawalan nyo na si Digong dahil magkakagulo daw once na may nangyaring masama kay Digong. He claimed that those in power should have such foresight. Nakakatawa si Robin Padilla dito. Dapat to magkaroon ng foresight. Those in power, sir, isa ka doon. You are in power. You are a senator of the republic. At ang tinutukoy niya dito si PBBM. Those in power should have such foresight and prioritize the country's interest over personal agenda. Wow! Nakakatawa si Robin Padilla dito, ka-Coffee. Dapat daw may foresight. Dapat daw naiisip na yan ng those in power na ganito yung potentially ang mangyayari. At dapat inisip daw yung interest ng bansa at hindi ang personal agenda. So para kay Robin Padilla, itong pagpapakulong pala kay Digong, personal agenda lang pala ito ng administrasyon. Sir,
Paano yung mga biktima ni Digong? Yan, personal sa kanila yan. Tinanggalan nyo ng pamilya yan eh. Tinukang ninyo eh. 30,000 tinukang ninyo eh. Personal ba yan? Kay PBBM? Pamipersonal ba ni PBBM yan? Hindi yan pamipersonal. Hustisya to. Robin Padilla, you are a senator, di ba? Nakakahiya. He argued that when it comes to the national security, Duterte's health and survival must be the foremost concern. National security concern na ang kalusugan ni Digong. Sino ba advisor nito? Ni Robin Padilla. Nakakatawa. Again, hindi tayo matalino pero nakakatawa to ka-coffee. Dapat priority pala ang kalusugan ni Digong kasi sa itong banta sa national security. In short, chaos nga, magkakagulo nga. Duterte's health and survival must be the foremost concern. O, wala na kayong mag-iisipin, ha? Survival lang ni Digong. Yan ang gusto niya palabasin dyan. Kasi natin ngayon, nakita natin ang impact ni Mayor sa mga tao. Igagamble ba natin na sabihin natin, okay naman, hospital doon, alagaan nila. Paano kung may mangyari? Ma-handle ba natin? Yan ang mga tanong. Definitely yes. Kaya ng mga doktor yan sa ICC. Matanda na siya, 80 na siya eh. Kung ano mangyari, ano magagawa natin? Kung kaloob pa rin Diyos yun, ano magagawa natin? Diba? Naghanap lang kayo ng dahilan para i-justify yung plano ninyong manggulo. Kung meron talaga tayong existing na tinatawag na inaayos ang security ng bansa natin, siguro number 1 yan. Ang iisipin natin ngayon ang health and survival ni Mayor. For now, Padilla expressed gratitude to the Dutch government's care of Duterte while in detention. He noted that he was given a medical checkup soon after his arrival in The Hague. O, di ba? Sa'yo na mismo nanggaling yan eh. Nabigyan ng medical attention agad-agad eh. Once na dumating siya dyan sa The Hague eh. The senator remained concerned about Duterte's health, especially since he is not in the Philippines. Sa treatment kay Mayor, walang reklamo, mabait ang Dutch government. O, swerte nyo. Kung dito sa Pilipinas siya, baka manlaban pa yan, di ba? Swerte nyo, nandiyan dyan sa dahig yan. Ang realidad, wala ka sa bansa mo. Kahit sabihin mong first class talaga, iba pa rin na ikaw ang nasa bansa mo. Kahit sabihin na ang kulungan, panahon ni Milosevic, sabi, nagdarali ng gamot, nakakatakot, he added. At least binigyan siya ng chance. Yung mga tinukhang, binigyan ba ng chance? Binigyan ba ng due process? Hindi, di ba? He was referring to former Serbian President Slobodan Milosevic, who died of a heart attack in his cell near the tribunal in The Hague, Netherlands in 2006 while awaiting trial for his case. Anong takeaway natin dito, ka-coffee? Ang gustong mangyari ni Robin Padilla, mag-concede ang gobyerno ni PBBM. Anong gagagawa ni PBBM dyan? Ang kaso nasa ICC na? O, gusto ni Robin Padilla, matakot si PBBM dahil national security concern. Itong kalusugan ni Digong, na once nangyari kay Digong, kung mamatay man yan, ka-coffee, national concern yan. National concern yan. Sa DDS siguro, national concern ba yan? O, basta banta sa seguridad natin yan. Kaya dapat i-consider agad. Number 1 priority daw dapat yan. O, Mr. President, iuwi mo na dito si Digong. Yan ang gusto niya palabasin. Or else, magkakaroon ng chaos, magkakagulo. Ay nako, Robin Padilla, senador ka ng Pilipinas. Hindi ka tauhan ni Digong. Pasahod ka ng gobyerno ng Pilipinas. Senador ka eh. Hindi ka pasahod ni Digong. Siyempre, bukod yun, of course. Nung ikaw alam mo na, ayaw ka na mag-talk. Sana ma-realize nyo yan, ka-coffee. Sana yung close kay Robin Padilla, ma-advise nyo yan. Siya ang head ng PDP laban, di ba? Kung tutusin, siya na yung tatay. Siya na yung bago yung tatay ng mga DDS. Kasi siya ang presidente ng PDP laban eh. Yan ang political party ninyo eh, ng mga DDS eh. Di ba? Mag-strategize kayo. Di ba? Yun ang tawagin nyo, Tatay Robin. Next tatay nyo na yan. O, Tito, sige, Tito Robin na kasi may tatay Digong na kayo. Tito Robin. Tulungan nyo magplano. Di ba? Tulungan nyo magplano kasi nahalata eh. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.